You're so bad, but I don't know where you are. Paano nga ba mapatibay, mapalakas at mapaganda ang tunog ng isang mumurahing microphone na tulad nito? So, for today's video mga kabidyo, okay, ituturuan ko kayo kung paano ako nag-upgrade ng mga microphone na ginagamit ko sa aking mga video, okay. So, gagawin natin itong mas matibay, mas malakas, at mas maganda ang vocal output. So, simulan natin i-assemble. At ito ang ating mga gagamitin, Platinum Dynamic Mic, DM8000, at ang PL55 na Kevlar. At syempre, kailangan natin palitan ng heavy duty mic switch. Maglalagay din tayo ng anti-roll or mic stopper. At ang ating gagamitin na mic wire ay Broadway mic cable, heavy duty po yan. At syempre, ang pinaka-importante ay yung voice coil ng Loda. At simulan na nga natin i-assemble. Uunahin natin i-ikabit itong PL55. Lagyan lang natin ng kaunting hinang itong PL55 para pagkabit natin ng wire ay mas madali na. Para mapalabas yung wire ay kailangan nyo tanggalin yung cover ng pagka-cable, ano. So meron niyang tatlong wire, yung kulay blue, kulay red at saka yung ground niya. So bali pinagsasama ko lang yung kulay blue tapos yung ground, at yung pula naman ay ang magsisilbing positive niya. So bali dalawang wire lang yung ating isusulda dun sa PL55, yung positive at saka negative. So hindi na po ako naglalagay ng body ground sa mic. At bago nyo pala isulda yung wire dun mismo sa PL55 ay dapat nakalusot na yung dulo nung PL55 dun sa mismong wire, ano. So ilagay na natin. So binawasan ko lang ng kaunti para siya para sumakto yung pagkahikit niya, ano. At ang isolder naman natin itong sa may mic or dito sa may XLR. Katulad lang din ng ginawa ko kanina, pinagsama ko lang yung ground tapos yung kulay blue na wire at nakahiwalay yung kulay red. At yung kulay red ang siyang magsisilbing positive, at yung isang wire naman na pinagsama ay magsisilbing negative. Putulin lang natin itong sobra na wire. At yung stock na wire ng platinum ay hindi na natin kailangan, kaya pinutol na natin yan. Ang kailangan lang natin ay yung XLR. Ipapakita ko sa inyo yung sekreto sa pagkabit nito. Dito kasi madalas magka-problema ang mic. So nagkakaroon niya ng loose contact, kaya nagpuputol-putol ang boses. Ang gagawin natin ay ididirekta na natin, pero gagamit pa rin tayo ng XLR para magbukhang presentable naman. Yung iba kasi ay hindi na gumagamit ng XLR, kaya lang kailangan mo tambudan ng maraming electrical tape. Pero pwede na rin yon. Kung makikita nyo sa video ay binunod ko yung terminal na 1 and 2. Yung 1 ay negative at yung 2 ay positive. May makikita naman kayong label or number dyan sa tigkabila ng XLR, kaya hindi kayo masasala, ano. So tanggalin natin itong nasa loob ng mic. At dyan naman natin isusulda yung binunot ko na pin na galing sa XLR. So ipasok lang natin yung binunot ko na pin galing dun sa female XLR, tapos i-shoot natin dun sa pin 1 and 2 na male XLR. Ayan, tapos isolder natin. At pagkatapos, palaki natin yung butas dun sa dulo ng female XLR. At sunod naman natin gawin ay magpapalit tayo ng voice coil. So okay din naman sana itong sa platinum, ano. Kaya lang mas maganda yung sa Loda kasi nakakapagpaganda daw ng boses. What? So tanggalin na natin itong pampabigat na semento dito sa housing ng mic. Tinatanggal ko talaga ito para makapagpalit ng switch at para medyo gumaan yung mic, para hindi masyadong masira yung microphone head kung sakaling malaglag. So magpapalit naman tayo ng switch. So kailangan nyo kiskisin yung switch na ipapalit ninyo para kumapit yung tingga, no? So yung wire galing doon sa lumang switch ay magagamit nyo pa rin yan para ipang-connecta dito sa switch na ipapalit. So bali ang ginamit ko dito na mic switch ay 6 pin. So kailangan nyo pag dugtungin yung
magkatapatan na terminal, ano. So magiging ano siya, tatlong terminal na lang siya. Pagkatapos ay isolda na natin at ganito na ang magiging itsura niya. So yung tornilyo na tinanggal nyo dun sa switch ay kailangan nyo pa rin yun. At ang sunod ay magputol naman tayo ng wire na halos ganyan lang din kahaba, no? Sana ay nasusundan nyo mga kabidyo, okay, no? So gusto ko lang uli i-promote yung aking channel. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe ay mag-subscribe ka na. At huwag mo naman kalimutan na i-like at i-hit yung notification bell para updated ka sa mga videos na i-upload ko. At kung meron kang nais na itanong or suggestion sa aking content ay huwag ka naman mahiya mag-comment. Salamat. Kung ang available nyong wire ay isang kulay lang, pwede rin naman yun. Basta tandaan nyo lang yung kung alin yung positive at negative. So bakit nga ba kailangan natin palitan ng heavy duty mic switch ito? Kasi yung dating switch nito ay na-try ko na. Mga ilang gamitan lang ay nasisira na. Pero itong ganitong mic switch ay nasubukan ko na tumatagal naman. Heto nga at natapos na natin gawin yung switch ng mic at ilalagay na natin dito. So kailangan natin yung dating tornilyo niya. Kaunting tiyaga lang sa paggawa nito mga kabidyo, okay? Kaysa ipagawa mo pa sa technician, pwede naman kayo na lang ang gumawa. Makakatipid ka na, matututo ka pa. Hindi ko lang gaano ma-focus ang camera dahil wala tayong taga-camera at parehas na kamay ang ating ginagamit. Ganun pa man ay sana ay masundan nyo, no? So malapit nang matapos mga kabidyo, okay? Ikakabit na lang natin itong XLR at yung voice coil. At ikabit na nga natin itong cable sa XLR. So kailangan nyo lang ng kaunting diskarte para maikabit. Mas maganda kung meron kayong pang-clip o kaya tagahawak lalo kung di pa kayo sanay. Sa akin nga palang mga subscribers ay maraming salamat po sa inyo. Sana ay makatulong ang aking mga ginagawang videos tungkol sa video okay rental, repair at maintenance. At kung di ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na. Salamat! Sa puntungang ito ay naikabit na natin yung cable sa XLR at ikakabit naman natin yung wire na galing sa switch dito sa XLR. Okay? At ang sunod naman natin na ikakabit ay ang voice coil na loda. So kung mapapansin ninyo ay luwag siya dun sa lagayan mismo ng voice coil. So ang remedyo natin ay babalutan natin yan ng karton at ng electric tape. Yung mismong karton ng voice coil, yun din ang gagamitin natin na pang balot. Lalagyan lang natin ng electric tape yan para kumapit. So doon natin ilalagay sa ibabang parte ng voice coil upang mailagay ng mabuti. Dapat kasi ay hindi yan maluwag at nasa tamang posisyon. Pwede nyo yan lagyan ng rugby upang hindi matanggal kung sakaling mabagsak o ipokpok ng gumagamit. Kung mapapansin nyo ay tiniklop ko lang isa yung karton saka ko ibinalot sa voice coil. At nagtira ako ng space na kakapitan ng electrical tape. At upang mahigpit ang pagkakatape niya. Kung buo nyo kasi ipapalibot yung karton ay may posibilidad na humuplos yan. At sunod naman natin ikabit ay itong voice coil doon sa wire na galing sa switch. Isolda din natin at lagyan ng balot ng electrical tape. Pagkatapos malagyan ng electrical tape ay subukan natin ipasok itong voice coil. Hayan nga at luwag siya, kaya kailangan natin dagdagan ng electrical tape hanggang siya ay sumikip. At kung sobrang naman ay kailangan natin bawasan ng tape. Ganyan lang mga kabidyo, okay. Subukan natin ipasok kung okay na ba siya. Ayan, sikip siya mga kabidyo, okay. So bawasan natin ng kaunti ng electrical tape. So yan, medyo okay na siya. So para malaman natin ang tamang distansya ng coil sa head ng mic ay kailangan natin tanggalin yung foam ng mic head. Dapat kasi ay halos kalahating pulgada lang ang distansya ng coil sa mic head. Kapag kasi nakalubog ay mahina ang pick up ng boses niyan. So try and try lang hanggang sa makuha natin ang tamang distansya niya. So yan, okay na siya. So ibalik na natin itong foam. At kung nakarating ka hanggang dito, ka-video okay ay congratulations at maraming salamat.
At ang sunod natin gagawin ay maglalagay tayo ng anti-roll or mic stopper. Napaka-importante nitong mic stopper kasi kapag nilagay mo yung mic sa lamesa nang walang stopper ay madaling mahulog sa lamesa. Ano? So, madaling masira din yung mic kapag ganun. So, itong ginagawa ko na karton ay magsisilbing sanggahan lang nung mic stopper kasi luwag siya. So, babalutan ko yan ng electrical tape. So, yun mga kabidyo, okay, natapos na natin gawin yung inassemble natin na mic. Ito na siya. So, subukan na ito mga kabidyo, okay?